Hindi ako patay. Ano itong lugar na ito? Anong oras ito? Jiang Xiaozu. Jiang Xiaofang. Sigurado akong hindi ninyo ito inaasahan, di ba? Bumalik na ako, si Su Lingyu. 检测到宿主强烈的执念，干扰附属系统，激活已绑定。 Sistema hahaha. Talagang tinulungan ako ng langit. Sa buhay na ito, may mga kaaway, dapat silang gantihan. May mga pagkakasala, dapat itong bayaran. Su Lingyu. Nakatayo ka dyan parang isang poste. Ano bang ginagawa mo? Naubos na ang tubig. Hindi ko akalain na kailangan mong kumuha ng tubig. Gusto mo bang mamatay sa uhaw ang buong pamilya namin? Ang bagal mo naman sa pagkuha ng tubig. Hindi ka pa kumakain. O talagang gusto mo lang magpahinga? Ate, sobrang madulas ng daan. Kailangan kong maging maingat. Ate, ang init ng ulo mo sa umaga. Kapag masyadong mataas ang init ng atay, nagiging baluktot ang mata at bibig. May lakas ka pang magmura sa akin. Nabisto ka na. Sa tingin ko ay naiinip ka lang. Pinapayagan ng sistema na madulas siya sa ilalim ng paa niya. Ay naku. Ek, yung paraan mo ng pagbagsak sa lupa ay parang propesyonal. Hindi ko matutunan yan. Mukhang marami kang ginawang kasalanan. Walang nakatayo sa ilalim. Hindi matatag. Lin Yu. Lin Yu, saan mo nakuha yan? Nasisilaw na ako. Si Tita Fat ay hindi nasisilaw. Sinasabi ko lang sa isip ko na punuin ito. Kaya't kusa itong umakyat. Siguro, kung tapat ang puso, magiging epektibo rin. Ah, naiintindihan ko na. Binuksan mo na ang mata mo sa espiritu. Nakatanggap ka na ng malaking biyaya. Kuya, puno na ang timba, may iba pa bang problema?这只是刚开始，好戏还在后面呢。Ay, ate. Bakit ang tagal mong magbuhos ng tubig? Hindi pa ako kumain ah. O gusto mo lang talagang tamarin ah? Ate, sobrang madulas ng daan. Kailangan kong mag-ingat. Ito ah. Ihuhugas mo ito ng maayos, narinig mo ba? Hugasan mo ito ng dahan-dahan gamit ang kamay. Ito ang pinakamaganda kong damit. O yung namatay kong ex-asawa. Ang nagbigay sa akin. Ng hugasan. CJ, ate. Gumamit ka ng lakas. Tingnan mo, malinis na ba ito? Malinis na ba ito? Gumamit ka ng lakas sa kwelyo ito. Ay naku. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Kapag tapos na, agad na gumawa ng almusal. Gusto mo bang magutom ang kapatid ko? Linisin mo ng mabuti. Ay naku. Talagang hindi ko alam. Bakit kami nag-asawa ng ganitong tao? Talagang nagkasala na ako. Wala akong alam na gawin. Hindi ko maayos ang ganitong simpleng trabaho. Ah, anong ingay sa umagang ito? Hindi ba pwedeng makatulog? Nakanggising ka na, bunso. Sasabihin ko kay Linyu na magluto ng almusal. Mabilis lang yan, makakain ka na agad. Magpahinga ka muna. Narinig mo ba? Bakit hindi ka pa nagmamadali? Gutom na ang kapatid ko. Pupunta na ako. Anong pinapabagal mo? Mabilis ka, kakain pa ako at kailangan kong lumabas. CJ. Nag-aatang ng pagkain ng matagal buong umaga. Kuya, masakit ang tiyan ko. Bibo. Kung noon pa lang ay,
Ninakaw niya si Shanshan sana. Hindi na siya magiging masyadong pilyo gaya mo. Nag-aatang ng pagkain tapos masakit ang tiyan. Pera mula sa pagbebenta ng itlog kahapon. Ibibigay mo sa akin ang pera. Eksakto, kailangan kong bumawi ngayon. Ipakita mo ang iyong pilak na bracelet. Ay, ito ay iniwan ng ina bago siya pumanaw. Hindi pwedeng ibenta. Sama ng pakiramdam. Nawalan ako ng pera kasi palagi kang nakasimangot. Dalhin mo na dito. Anak, ito ang dowry na inihanda ni nanay para sa'yo. Pag nakarating ka na sa kanila, saka ka magkakaroon ng kumpiyansa. Salamat, nanay. Sa kahon na nakatago ang ginto at pilak. Araw-araw nilang niyayakap at inaalagaan bilang mga yumaong ninuno. Sabi ko na nga, siguradong may itinatagong pera sa bag mo. Anong gagawin mo? Ibigay mo na, wala ka nang makuha. Nadaya mo na itong lahat sa sugal. Huwag nang magbukas pa, talaga nang wala na. Lahat ng pera namin naubos na dahil sa sugal mo. Hay nako! Ibabalik mo sa akin. Xiaozi, magsisilang na ang bata sa susunod na buwan. Mag-iwan ka ng kaunting pera para bumili ng asukal na pula para sa bata. Tumayo ka. Kahit na isilang, gastos lang yan. Sayang ang pagkain. Bumalik ka. Maglinis ka ng maayos. Huwag mong akalaing buntis ka lang. Ay isa ng matanda. Noong buntis ako kay Jingjing, nagpapakasaya pa rin ako sa bukid. Kuya, sakit ng tiyan ko. Parang manganganak na ako. Ipanganak na lang talaga. Kapag dumating na ang panahon, kailangang ipanganak. Lahat ng babae kailangang daanan ito. Ay nako, anong sinasabi mo? Huwag ka nang magsalita. Sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang magsalita. Ay nako, huwag ka nang magsalita. Anong sinasabi mong magsalita? Dumating na ang oras, ipanganak mo na. Aha! Kailangan mong magsikap, Linyu. Ate, hindi na kaya, mahirap ang panganganak na ito. Diyos ko, naipit. Kailangan na nating dalhin siya sa health center sa bayan. Kapag nahuli pa tayo, baka hindi na umabot. Magkano kaya ang gagastusin? Ganoon na lang baka mahal ang buhay ni Su Linyu. Ay naku. Sige, pisilin mo pa siya ng mabuti. Anong babae? Huwag kang pumasok sa pintuan ng kamatayan. Ah, gumamit ka ng lakas. Linyu, talagang kawawa ka. Nasa pamilya Jayang ang magkapatid na iyon. Talagang kasalanan ito. Hindi makatao ang ginawa nila pareho. Ay naku, ang ingay, ang sakit sa ulo. Hindi na makakatulog ang tao. Ha, ang asawa mo walang kwenta. Nagkaanak pero naipit sa panganganak. Kung may susunod pang buhay, gusto ko kayong makasama. Babalikan kayo ng 100-fold. Hindi kaya mapahamak ang swerte nitong taong to, yeh. Ang masakit na pamangkin ko. Yung malas na bituin, pumanaw na siya, bahala na. Pero kinuha pa niya ang malaking pamangkin ko. Ah, anong kasalanan ang nagawa namin? Ang swerte namin. Kailangan pa naming maglilibing. Kailangan pa naming gumastos.
Amang babae. Nandito na ako, hindi mo man lang ako nakita. Ay, ang gutom ko na, nasaan ang pagkain? Ito ba ang mahalaga, kakainin mo o hindi? Ano ba to, panghuli ng aso? Mas mababa pa sa baboy ko kumain. Gawin mo ulit, pakiusap. Ganito lang ang meron sa bahay. Kung gusto mong kumain, magluto ka. Nabaliw ka na. Ngayon, hindi kita papakainin. Hindi na ako magpapangalan na Jayang. Ang mukha ko. Anong mahika ang ginamit mo? Little Z, hindi na makatingin sa sarili mong kamay. Dapat kang magpataw ng katarungan mula sa langit. Ang pakiramdam ba ay masaya o hindi? Maging maingat ka at sundan siya ngayon. Gusto kong makita. Saan kaya nagmula ang kanyang kakaibang lakas? May ginawa ba siyang hindi dapat makita? Pinapapunta mo ako, Masakit pa ang mukha ko. Tanga, hindi mo pa ba naiintindihan? Gusto niyang ipagkaloob sa ating iyon. Gusto akong subaybayan. Saktong makakasama ko kayo sa laro. Linyu, parang may ginagawa kang magic. Ang ganda ng bagay na ito. Ibinigay ito sa iyo ng Diyos ng bundok, di ba? Tama ka, Tita Fat. Baka nakita ng Diyos ng bundok na tapat ang puso ko. Kunin mo itong isa, tikman mo ang sariwang lasa. Pakisuyo na rin, itanong mo sa akin. Sa tindahan ng pamangkin mo, tinatanggap ba nila ang mga ito? Ako na bahala. Siyempre, tatanggapin nila ang magagandang kalakal na ito. Aalis na ako agad sa bayan. Salamat talaga sa pagtulong. Sige, babalik na ako agad. Nakakabuwal. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa multo. Siya. Kaya ba niyang kumuha ng bagay mula sa malayo? Kaya ba niyang ilipat ang mga bagay? Aking sigarilyo. Tumalon mula sa bulsa ko papunta sa likod ng lig ko. Sinabi pa niya na gawa ng Diyos ng bundok iyon. Ate, wag na nating saktan siya. May mga tao siyang tumutulong sa kanya. Hindi ba? Totoo na may nagproprotekta sa kanya. Ang takot ang pinakamainam na tanikala. Hintayin natin ang magandang balita mula kay tita. Nakaipon na ako ng pera. Oras na para umalis sa lugar na to. Pero bago iyon, kailangan ko pang iwanan sila ng kaunti, na hindi nila malilimutan. Anong tinitingnan mo? Mahalaga ang palda ko. Huwag mong madumihan yan. Gumamit ka ng kaunting lakas. Tingnan mo kung malinis na ito. Malinis na ba ito? Gumamit ka ng kaunting lakas sa kwelyo. Ay naku. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Hindi ba't mahalaga ito? Ngayon, hayaan kitang maging mahalaga ng sapat. Magandang balita tungkol sa musika, pera sa pagbebenta ng lingsi. Sabi ng pamangkin ko. Sa hinaharap, siya na ang mamimili ng mga mountain goods namin ng matagal. Yung ilang punit na damit ni Jayang Xiaobay.
Kaysa sa paboritong bestida ni Jiang Xiaofang. Palitan natin ng pwesto. Yung mga amoy pawis niyang medyas. At yung basang panghiya. Ihampas ito sa lubid na nakasampay sa kanyang palda. Ilipat ang kanyang palda. Sa mababang sanga ng puno sa tabi ng piggery. Kumuha ng kaunting putik mula sa pintuan ng piggery. Ay! Nasaan ang aking palda? Kanino ang mga luma at sirang damit na ito? Kanino ang mga luma at sirang t-shirt na ito? Bakit ito nakasabit? Nasaan ang aking palda? Ang aking palda. Aking mahal na mahal. Sino ka? Sumpain ka. Sana'y matamaan ka ng kidlat. Su Linyu. Ikaw ba ito? Siyempre, ikaw itong masamang tao. Ate, huwag mo namang akusahan ang tao. Nandito lang ako sa tabi ng ilog naglalaba. Maaaring patunayan ni tita. At saka, baka naman ito ay gawa ng Diyos ng bundok. Sa tingin niya, masyado kang mahalaga sa damit na ito. Gusto niyang maging mas relatable siya. O baka iniisip niyang kailangan ng kaunting swerte ang damit ni Xiaozi. Mas kailangan niyang makakuha ng iyong swerte. Su Linyu. Hintayin mo ako. Cough. Anong nangyari? Siya iyon. Lisa, si Linyu. Siyempre siya iyon. Hindi na niya kailangang lumapit sa kanya. Hindi na kailangang hawakan siya. Kaya niyang gawing maasim ang tubig na ito. Kinuha niya ulit ang aking damit at dinala roon. Maliit na sarili, Dison. Mayroon ba siyang mga kapangyarihan? Ano siya, isang diyosa? Isang diyosa na espesyal na dumating para sa atin. Magsimula tayong umiwas sa kanya. Hindi na ako makikipag-away sa kanya. Hindi na ito kayang tiisin. Natakot na ako. Isa lang namang pampagana. Kapag nalaman nilang may mga mamahaling gamit sa bahay, lahat ay tatakbo sa akin na parang may paa. Doon mo mararamdaman ang tunay na kawalan ng pag-asa. Su Linyu, ibigay mo ang iyong itinatagong ipon. Kung hindi, tatapakan ko. Wasakin ko ang sirang kahon mo. Anak, ito ang dote na inihanda ng ina para sa iyo. Kunin mo na, wala ka na. Naubos na ito dahil sa pagsusugal mo. TFA, hindi ko na kayang tiisin ito. 自己走到墙角面壁，没有我的允许，不许动，不许说话。Hey. Uminom ka ng tubig.
Ek, talagang kaya niyang kontrolin ang mga tao. Kakaiba ako kanina. Parang hindi na akin ang katawan ko. 不是我自己的了。 Natatakot ako. Huwag kang matakot, si Yaozi. 小白，听姐姐 Makinig ka sa ate mo. Huwag na tayong makialam sa kanya. Hindi natin kaya yan. 东西，那些 Huwag mo 东西 na ring 别惦记 isipin 了 yung mga yan. Mahalaga ang 保命 kaligtasan. 要紧，听见没有？ Naririnig mo ba? At saka, talagang hindi ko na kaya. 受不了了。 Walang problema, walang problema. Walang problema, walang problema. Huwag umiyak, huwag umiyak. Tara, pumasok na tayo sa bahay. Pasok na tayo sa loob at mag-usap. Mukhang, ang binhi ng takot ay nag-ugat na. 根发芽， Si Jiang Xiaozi ay talagang tanga. Walang dapat ikatakot. Ngunit si Jiang Xiaofang, tila nagsisimula ng malaman kung paano isulat ang salitang takot. Ang pag-unawa sa takot ay makakatulong sa pag-unawa sa tamang timbangin. Marahil ay magagamit ito sa hinaharap. 利用这一点。 Baby, mabilis na dadalhin ka ni Mama palayo dito. Para sa magandang buhay. Ngunit bago iyon, kailangan ni Mama na linisin ang lahat ng banta. Nang maayos. Huwag galawin ang kanyang mga bagay. Nababalisa ka ba? Kapag kumilos ka, magiging kahoy ka. Nababalisa ka ba talaga? Pupunta ako mag-alay ng insenso sa land god. Mag-aalay ng insenso. Maghintay lang kayo, ate. Babalik din si ate mamaya. Pagpalain ka ng Buddha. Banal nawa ang banal. Palayasin mo na ang masamang espiritu na ito. Maging mabuting tao ka. Hindi pa nga ako hiningi ng maayos. Sistemang nagsusuri sa ilalim ng ilog. Ek, baka pwede nating humingi ng paumanhin sa kanya. Anong ginagawa mo dito nang hindi maayos? Baka naman gusto mo na namang gumawa ng masama. Hindi, hindi. Ito yung nakuha ko nang hindi sinasadya dati. Yung jade bracelet mo. Ibinabalik ko na sa'yo. Tingnan mo, ayos pa. May ibabalik ka pang bagay, Jiang Xiaofang. Nagtatesting ka ba o talagang natatakot ka? 是真的怕了。 Pero since binigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong makita, gaano ka nakaresponsable. Kuya, kagabi, napanaginipan ko na ang aming water jar ay tumakbo ng nakalabas. At sumuka pa siya sa akin. 系统让他用火柴蹭起来打一下他的皮。 Ah, kahoy panggatong.
Kagabi, ang kahoy ay kusang kumilos. Walang silbi. Sino ba ang nagsabi sa'yo na saktan siya? Sabi mo, itong isda. Matutulak ba ako o hindi? Kainin mo kung gusto mong kumain. Kung hindi, magugutom ka. Naniwala kayo sa kanya lahat. Bukas, hahanapin ko si Daoto at kukunin siya. 让门自动关上，门栓落下。 Hey, hey, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo na siya. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang ama ng iyong anak. Ang ama ng bata, karapat-dapat ba siya? Pakawalan mo ako. Karapat-dapat din siya, ang tatay ng bata. Pero, ang ipinakita ni Jiang Xiaofang ngayon, ay talagang nagulat ako. Siguro panahon na para mag-isip na umalis. Pero bago iyon, kailangan kong bigyan ang bata ng isang malinis na bahay. Magsasara ang pinto mag-isa. Ang panggatong ay pwedeng makasakit. Ang pinto ay magsasara ng mag-isa. Lahat ng ito ay totoo. Lahat ng ito ay totoo. Hindi ito totoo. Alam ng kapatid kong si Xiaozi na siya ay nagkamali. Tingnan mo kung alam niya ba na nagkamali siya. Ano ang pakialam ko? Ito ang iyong pilak na pulseras. Noon ay ibinigay niya ito. Ngayon ay naibalik ko na ito. Ano ang ibig sabihin ng pulseras? Pwede ba kaming dalawa ay mabigyan ng isang pagkakataon? Matutulungan ka naming magtrabaho. Anumang trabaho ay pwede naming gawin. Isipin mo muna. Ang panggatong ay pwedeng makasakit. Totoo lahat yan. Huwag ka nang magsalita. Totoo lahat yan. Totoo lahat yan. Hey! Magaling ka ah. Noong una, nakahuli na ako ng isda sa bahay ng biyenan. Walang anuman, sabihin mo lang. Siyang tutulong sa akin sa susunod. Sa susunod, 20 kilo ng hipon araw-araw. Maaari pang pag-usapan ang presyo. Basta't siguraduhin mong sariwa. Narinig mo ba, 20 kilo araw-araw? Ikaw ang responsable sa transportasyon. Ito ang kinita ko sa pagbebenta ng isda ngayon. May kabuang 8.60 pesos. Anong nangyari sa kamay mo? Ah, ayos lang ito. Ganito lang yun. Nadaplis habang nagtatrabaho. Ibigay mo ang pera sa akin. Kailangan kong magbalik ng puhunan. Hindi ito ang pera ni Lin Yu. Anong Lin Yu? Ito ay para sa pamilya Jiang. Ibigay mo na. 系统让他保持抢夺的姿势定格。 Mukhang may kailangan munang kalmahin. Ito ang sweldo mo ngayon. Ang dami naman ito. Huwag kang mag-alala. Sundan mo ako, kakain tayo ng masarap at malinamnam. Paano naman siya? Huwag mo na siyang alalahanin. Bukas ng umaga ay ayos na. Sige, aalis na ako. 那我先走了。
Tubig, tubig, bigyan mo ako ng tubig. 给我水。 Ako na ang kukuha ng tubig para sa'yo. 水来了， Nandito na ang tubig. 拿水。 Hayaan siyang gumapang doon para uminom. Uminom siya ng tubig sa sarili niya. Kailangan mo siyang tulungan. Kung ganoon, magkasama tayong parusahan. Pumunta ka at uminom. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Bakit ako nasasaktan? Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking nakababatang kapatid. Lahat ng kapatid mong lalaki ay napapamahal sa'yo. Paano ka pa makakalimot sa tama at mali? Sa maliit na ako ang nagpalaki sa kanya ng pabor. Pagkatapos ng panganganak, makikinig na ako sa'yo. Tama ba, ate, mabilis kang bumalik? Masakit ang pakiramdam ko, ay naku, ay naku, ay naku. Ate, sa wakas, bumalik ka na. Sakit na sakit ang buong katawan ko. Siguradong pinakuluan niya ako ng lason. Pinalayas pa niya ako. Ate, makinig ka sa akin. Basta't tayo'y magpapakatino. Lin Yu, hindi niya tayo papahirapan. Alam ko na. Binayaran ka niya. Bumangon ka na, Xiaozu. Siyang inutusan ng sistema. Nasaan ang kutsilyo, Manto? Ang kutsilyo ko. Naging manto ang kutsilyo ni Xiaofang. Kumuha ka ng lubid. Naging manto na ito. Aking kutsilyo. Naging manto ang kutsilyo. Naging manto ang kutsilyo. Sobrang ingay, naging manto ang kutsilyo. Mula ngayon, iingatan ko siya ng mabuti. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Hindi lahat ng kaaway ay kaibigan. Hindi lahat ng kaaway ay kaibigan. Ngunit ang kahinaan ng kaaway, marahil ay magagamit. Umalis si Lin Yu ng mag-isa. Saan siya makakapunta? 定位江小白，让他原地转圈。 Ngayon, hindi tayo pupunta sa tabi ng ilog, kundi sa bundok. Ano ito? Ang ganda. Bakit nawala? Mali ba ang nakita ko? Ito, sasabihin ko sa'yo mamaya. Tuloy na tayo sa bundok, tara na. Lin Yu, pupunta pa ba tayo? Sa loob ng bundok para mangolekta ng mga ganoderma. Siyempre, bukas, pupunta tayo sa mas malalim na bahagi ng bundok. Baka may mas marami pang mga yaman sa bundok. Tingnan mo kung gaano nakalaki. Ek, magsuot ka muna. Sa bundok, may mga multo na nag-aaway.
Mahal, nagkamali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Isama mo akong kumita. Sa aking paningin, walang pagkakaiba ang bato at ginto. Sa tingin mo kailangan ko ang tulong mo para kumita.野香菇兑换8元，野菜兑换3元，紫灵芝兑换120元，共计131元。 Kapag mabilis ang pagdating ng pera, dapat kang mag-ingat. Panahon na para makahanap ng dahilan. Para yumaman ng tapat. Bakit hindi magbago? Gintong pulseras. Magbago. Lin Yu. Xiaobay. Tama, kanina sa pintuan, nagkamali siya sa akin. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? Hayaan siyang sumama sa atin sa bundok para mangolekta ng gamot. Sige, simula ngayon. Sama kayo sa akin sa bundok. Uy, asawang babae. Yung nakuha nating gamot, maaari bang makakuha tayo ng maraming pera? Ay naku. Tandaan mo ang 3 bagay. Una, pakinggan mo ang utos ko. Pangalawa, huwag magtago ng sarili. Pangatlo, araw-araw ang bayad sa trabaho. Tiyaking susunod ka. Ano? Mukhang may gustong subukan ang mas nakakasuklam. 更恶心的了。系统让他怀里的野菜变成一坨狗屎。Ano ito? Ang baho. Ano ito? Ay, anong ginagawa mo? Ang nakakasuklam. Ah, ayoko na, ayoko na. Hindi na ako mangahas. Ito ang sahod ninyo ngayon. Lin Yu. Ang mga produktong bundok na ito. Paano ito naging pera? May kilala akong boss sa bayan na bumibili ng mga ito. Kumukuha siya dito araw-araw sa takdang oras. Uy, asawa. Dahil mayroon kang ganitong paraan, bakit hindi tayo maghanap ng mas maraming tao? Gumawa tayo ng malaking grupo. Para malaman ng buong nayon. Mukhang may kailangan munang magpahinga. Huwag kang mag-alala, Lin Yu. Tiyak na mananatili kaming tahimik. Si Jiang Xiao ay hindi pa rin sumusuko. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Dapat talagang putulin ang kanyang pag-asa. Marahil dapat silang makadiskubre ng hindi inaasahan sa aking suporta. Bakit parang may amoy pa rin ako? Ay naku, sino ba ang may kasalanan, ikaw ang may masamang balak dyan. Ay, tara na, tara na, tara na. Lin Yu, alam namin na may paraan ka para kumita. Pwede mo ba kaming isama? Pwede kayong isama, pero kailangan sumunod sa mga patakaran. Sa anuman, sundin niyo ang utos ko. Huwag mag-iimbak ng lihim. Bayad sa trabaho araw-araw. Pero kailangan kunin ang 1% bilang pondo para sa lahat. Kailangan pa bang kunin ang porsyento? Dapat lang, dapat lang. Sa panahon ng buwan, kumikita tayo. Dapat lang nakunin ang 1%. Bilisan mo, bilisan mo. Uy, naku. 这里有一堆蘑菇哎！
Parang maliit na payong. Mainit. Sobrang init. Hindi na ako mangahas ulit. Pasensya na, Yume, dapat maging totoo tayo. Napakabait sa atin ni Ling Yu. Hindi mo dapat gawin yan. Ang daming pera. Sapat na to para sa 3 araw na trabaho ng asawa ko. Ang perang to ay sapat na para sa tuition ng 2 anak ko. Makatutulong pa ito sa pagbili ng karne para sa mas masarap na pagkain. Talagang sobrang salamat sa'yo, Ling Yu. Salamat sa pagdala sa akin. Sa susunod, gagawin ko ng maayos para sa'yo. Bakit sila? Ay, maliit na si. Anong nangyayari sa'yo? Kailangan mo bang uminom ng tubig? Bukas, gusto nilang pumunta sa oras na ito. Magtipon dito sa lugar na ito. Halika, halika, siguradong darating ka. Bukas, siguradong darating ako. Hindi na maaga, umuwi ka na at magpahinga. CJ, umuwi ka na ng maaga. Bukas, maaga. Nandyan ba kayo? Nandito na kami. Tara na, tita. Nandito na, tita. Siksiwing tayo. Ngayon pupunta tayo sa Dongshan. Paano mo nalaman na may gamot sa Dongshan? Dahil kagabi, sinapian ako ng Diyos ng bundok sa panaginip. Ang mga halamang kukunin natin ngayon ay espesyal. Makinig kay Xiaofang ang lahat. Opo. CJ, tingnan niyo dito. Ito ay isang wild chamomile. Pwede itong gamitin sa paggawa ng tsaa. Pero kapag nanguha tayo, dapat ganyan lang, kuha lang ng bulaklak, hindi ng ugat. Mag-ingat ka ng konti ha. Sige, Ate Fong, ang dami mong alam ah. Ay, Yumi, anong kalokohan na naman ang iniisip mo? Wala. Ganito kasi ah. Ay, tingnan mo, parang si Xiao ba iyon ah. Palihim na papunta dito. Saan? Parang ganun nga eh. Totoo nga eh. Parang ganun nga ba? Sister, tulungan mo na rin ako. May balak ka namang masama. Ikaw, ihulog mo na yan. Subukan mong gambalain ang mga gamot na yan. Sinabi ko kay Suling Yu kung maniniwala ka o hindi. Tingnan mo kung paano kanya aayusin. Mukhang may kailangan ng matutunan. Sakit. Karapatan mo yan. Jiang Xiaozi, maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Nabaliw ka ba? Narito ang 200 yuan. Basta't sumang-ayon ka sa diborsyo, ibibigay ko sa'yo ito. Hindi kapag nagdiborsyo na tayo. Saan ako hahanap ng ganitong asawang kumikita? Xiaozi, tanungin mo ang iyong konsensya. Karapat-dapat ka bang maging asawa ng iba? Kung hindi ka sasang-ayon, hahanapin ko ang punong baryo. Hanapin mo na lang. Uy, Kapitan, balak ko sanang hanapin ka. Anong kailangan mo sa akin? Gusto kong makipaghiwalay kay Jiang Xiaozi. Ang paghihiwalay ay malaking bagay. Hindi ako sumasang-ayon. Ito si Jiang Xiaozi. Ang mga ginawa sa mga nakaraang taon ay isang pagkagumon sa sugal, na naubos ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay, na nawala na lahat, madalas na nananakit. May mga sugat pa ako ngayon. Hindi niya inisip na buntis ako. At kinuha ang pulseras na iniwan ng aking ina. Maaari kong patunayan, Ginoong Punong Barangay. Ang kapatid ko. Talagang hindi karapat-dapat na maging asawa niya. Totoo ang sinabi ni Xiaozi. Ginoong Punong Barangay. Noong una, ako'y hindi nakakaintindi. Ngunit hindi na mangyayari muli. Ang diborsyo ay isang malaking bagay. Kailangan kong magdesisyon para sa'yo. Bumalik ka na, hintayin mo ang balita ko. Hindi si Fatty ang nagsasabi nito sa'yo.
Pakiusap, wag mo nang saktan si Lin Yu. Iyon lang. Mas pipiliin pa niyang magbuntis kaysa maghirap para kumita at magpaaral. Anak, nakakahiya ka namang lalaki ka. Si Xiaobay, kahit na mahirap, hindi rin madaling gawin. Kailangan pa tayong kumita ng pera. Ikaw, isang malaking lalaki, may kamay at paa. Pero buong araw ay walang ginagawa. Ano bang gusto mong gawin? Sabi ko, hindi ako aalis. Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo sa akin. Pinapahayag ng sistema ang kanyang saloobin. Itza, gusto ko lang siyang S-drug. Kung hiwalay na kami, magpapakasaya na lang ako sa kawalan. Xiaozi, Xiaobay. Ikaw pa rin ba ang tao, hay naku? Pirmahan mo na ang kasunduan sa paghihiwalay. Xiaozi, magpirma ka na agad. Huwag mo nang antalahin, malapit na manganganak. Kahit maghiwalay pa, ang tagal pa ng pag-aatubili. Bilisan mo na. Hindi mo ba kayang bigyan ng kaunting kapayapaan si Lin Yu? Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Walang pasanin si Lin Yu mula ngayon. Mas magiging maayos na kayo ng bata. Putang ina, 200 yuan. 200块， Ang bilis namang naubos. Swerte mo talaga ang pangit. Sulin niyo ang bastos mo. Sigurado may maraming pera pa siya sa kamay niya. Yung kakaibang paraan niya sa pagkita ng pera. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng basta na lang magpasawalang sala. Hoy, may sasabihin ako sa'yo. Sabi nila tungkol sa dati mong asawa. Itong Diyos ng kayamanan, kasama ang buong nayon ay kumikita. Anong pakialam mo? Bakit hindi natin siya hayaan na sama-samang yumaman? Siya lang mag-isa ang nagbabantay sa malaking halaga. Napaka hindi ligtas niyan. Tita, huwag ka nang magmadali. Halika, umupo ka na. Ah, salamat. Mingyu, tingnan mo. Hindi masama yung naayos dito. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Salamat sa lahat ngayon. Kaming mga magkakapatid. Walang anuman. Magkapamilya tayo, walang kailangan ipag-alala. Mingyu, ikaw ang nagdala sa amin ng kita. Bakit ka pa nagsasalita ng ganyan? Wala na akong pera. Xiaobay, lumabas ka. Ibigay mo sa akin ang pera. Pinalalabas kita. Umalis ka sa harapan ko. Hindi ka naman mabuting tao. Tumulong sa kanila. Jiang Xiaozi. Nakasulat ng malinaw sa kasal. Malinaw na tayo. Gusto mong agawin ng lihim. Ano nang mali kung agawin kita? Isa kang sirang sapatos na may anak sa labas. Dati sanang gusto kitang palampasin, Jiang Xiaozi. Pero pinili mong mamatay. Hayaan silang hindi mapigilan ang kanilang sarili na sumayaw ng pinakakatawa-tawang sayaw. Hoy, anong palabas to? Sino ba ang nagpapabaya na maging ganito kalupit? Kahit hiwalay na, gusto pa rin niyang agawin ang pera. Bagong bahay, bagong simula. Jiang Xiaobay, kung titigil ka na dito, bibigyan kita ng isang pagkakataon na makaligtas. Kung hindi ka magsasawa at magpapakatanga. Sa susunod, hindi na ito magiging basta sayaw lang. Ito ay dahon ng lokwat. May epekto itong magpapalambot ng baga at pampahupa ng ubo. Ah, ito pala ang windmill grass. Mahalaga ang gamit nito sa medisina. Ano ito sa akin? Ang katas ng coral reef ay pwedeng gawing langis. Kailangan linisin ng maayos ang mga ugat. Ngunit huwag masaktan ang pangunahing ugat.
Mas maganda ang kalidad ng ating mga gamot. Mas masagana ang gantimpala mula sa Diyos ng bundok. Sa hinaharap, ang mga halamang gamot mula sa bundok ay kailangang lagyan ng label. May tanong ako tungkol sa buwan. Since these will all be recycled in the future, bakit pa kailangan gawin pa ito? Hindi ito isang dagdag na hakbang. Ito ay isang patakaran, isang pamantayan. Kahit na makipagpalitan tayo sa Diyos ng bundok, kailangan pa rin nating ipakita ang pinakamahusay na katapatan at saloobin. Sa hinaharap, ang Link CG ay magiging aming tatak, at sumasagisag din ito sa aming magkakapatid. Kasanayan at kredibilidad. Tama, 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 tama. Tama rin ang sinasabi mo. Dapat tayong lahat ay may sistema sa paggawa, para maging panatag ang isip. Kung may label tayo, mas madali rin nating makikilala. Etc. na. Uy, tingnan nyo. Siya yung nagsayaw ng shaman kagabi. Kahapon habang sumasayaw, pinapalo pa niya ang sarili niya. Sabi, maganda naman ang sayaw niya. Pare, masakit pa ba ang mukha mo? Siyempre. Estang ina. Hindi ko matanggap to. Hindi pwedeng maging matigas ang kapatid. Yung babae, napakamaalamat. Narinig ko na parang sa bayan. Si Yu Chi, Liu ng Huichan Hall, hindi lang magaling siya sa medisina, kundi mahusay din sa ganyan. Totoo ba? Sinasabi mong may mga tao na kayang gamutin siya. Kung magagamot o hindi, hindi ko alam. Pero may kaunti siyang alam. Baka gusto mong tingnan. Kailangan talagang pumunta. Kahit na maubos ang huli kong pera. Kailangan kong sirain ang kanyang mahika. Mabilis, pumunta ka na. Hintay. Baby. Ito ang nanay na nagtatag ng ating unang kaharian. Sa hinaharap, magiging mas mabuti pa. Sa hinaharap nga, dapat tayong sumunod kay Lin Yu at matuto ng marami. Dapat tayong makilala ng mas marami. Ano bang nangyayari kay Lin Yu? Ang dami na nito. Ay, talagang sobrang saya ko. Ito ang mga patakaran at pamantayan na nagdudulot ng mga benepisyo. Diyos ng bundok, nakikita ang aming pagsisikap at sinseridad. Kaya't ang mga biyaya ay masagana. Talagang may pananaw si Lin Yu. Kailangan nating mas pagtuunan ng pansin ang mga bagay sa hinaharap. Salamat sa inyong lahat, mga tiya. Sa tulong ng mga kapatid at mga kapatid na babae. Dito sa hinaharap, ay magiging tahanan namin ng mga bata. Ito rin ang magiging pangunahin na lugar para sa pag-aayos ng mga produkto mula sa bundok. Lin Yu, bakit ka nag-aalangan? Dinala mo kami para kumita. Ano bang halaga nitong kaunting tulong? Tama, tama. Ito na ang magiging ating bodega ng kayamanan. Lin Yu, tingnan mo kapag maayos na ang bahay na ito. Ikaw at ang mga bata ay makakapagpahinga ng maayos dito. Lin Yu, nagtrabaho ka na buong araw dito. Ngayon, huwag kang mapagod. Salamat. Walang anuman. Narinig ko, kumain ka na. Narinig ko si Xiaobay. Mukhang nakikisama na naman kay Wang Lao. Mukhang pumunta na naman siya sa bayan ngayon. Hayaan mo siyang makipagsapalaran sa mga multo. Kahit gaano karami ang dumating. Ito'y hindi higit sa ilalim ng araw, na nahahayag na katapusan. Hindi ko inasahan na ang pamantayang pamamahala ay makakapagpataas pa ng halaga ng sistema ng pag-recycle. Talagang isang hindi inaasahang kasiyahan ito. Jiang Xiaozu, gawin mo ang lahat upang hanapin ang iyong guro. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, anumang taktika ay nagiging katatawanan lamang. Walang makakapigil sa aking landas. Aba, nakabalik ka na, Su. Tingnan mo ang villa na ito. Kamusta ang renovation na ginawa ng Tita Pang? Ay naku, anong Su? Lahat tayo ay magkakasama. Kung wala kayo, hindi magiging ganito ang Lin CG ngayon. Salamat sa lahat ng hirap mo nitong mga nakaraang taon.
Salamat, hindi ba? Salamat, hindi ba, hindi ba, hindi ba? Noong nakaraang taon, lumampas tayo sa 300 milyon ang kabuang kita mula sa lahat ng channel. 65% nito ay online. Naitatag na ang pondo para sa pag-unlad. Nakatulong na ito sa 5 na malalayong nayon para sa pag-unlad ng pondo ng mga kababaihang rural at mga taniman na lumawak na sa 3 probinsya at ang bagong produkto mula sa pakikipagtulungan sa Institute of Agricultural Sciences ay ilulunsad na sa susunod na buwan. Bawat miyembro ng aming pangunahing koponan, lahat ay may kanya-kanyang halaga. Gamitin ang tsaa bilang kapalit ng alak. Sa mga nakaraang taon, salamat sa inyong pagsisikap. Mula sa bahay ng kahoy hanggang dito. Nagawa natin ang isang himala